dito, ayan, lawak pa pala. Okay, laki ng space natin dito. Wow. Ayan nag-meeting na kami. Nako, aking pagbabago. Mamaya po kwento ko. Puntang ko muna yung baboy ni Tatay Feli. Dumating na. Ayan, isang magandang buhay. Home sweet home na naman tayo after a very short adventure mga ka-farmer. Actually pinasya lang po namin sinadya kasi na para hindi naman po sila mainip. At sa Sunday pa sila pupunta ng Palawan yata, and then 2 weeks doon, tapos diretso ata ng Japan. So mga backpackers din lang naman po sila. Actually may maleta pa lang konti. Ayan, maliit. So ayun, successful mga ka-farmer. Kasi alam nyo, isa po sa mga pinaplano ko talaga na ma-hit sa market adventure is yung mapunta po ng Bolinao sa kasagsagan ng isda. So ayun, sa mga hindi pa po nakakapanood doon sa aming adventure, napakasarap mamili mga ka-farmer. Ang dami pong isda doon sa Bolinao. Ayan. So syempre nandun lang ang dagat, kaya marami po silang isda. At kumbaga bountiful harvest ngayon. Kumbaga ito po yung panahon ng napakarami pong huli. At nadaan din kami ng Labrador. Napakarami ding isda at napakarami ding namimili mga farmer. So ayun, napakaganda. Kaya pwede nyo pong silipin. Tapos tayo naman po ay nagbabalik na dahil Saturday na naman bukas. So may obligasyon tayo dito. At ayan na mga farmer, halos patapos na po tayo sa tambak. Ayan, suungin natin. So ayan tingnan nyo po yung ating ayan, hindi na po makukuha yan. May tubig na rin doon. Okay lang yan. Actually pwede na tayong magpa-tubig siguro. Hindi ba? Tingnan natin. Kailangan pala muna nating makapaglagay ng retaining wall. Dito na ata tayo dadaan sa kabila. Ayan, silipin lang natin mga farmers. 3:30 in the afternoon, mahaba ang biyahe. Nagkamali ako ng daan. Tinuro ni Google imbis na dito ako sa daan, dumaan sa from Kamiling, di ba? Bolinao, wala kang choice, hindi. Wala ka pong dadaan ng expressway, So Bolinao, diretso kami ng Alaminos, tapos Labrador, Suwal, yung mga dinaanan namin, Then mga Tarem, di ba? Yan yung mga dadaanan. Ngayon, tinuro ni Google dumiretso, hindi ako dumaan ng Santa Ignacia. Kamali ako. Dapat pala nag Santa Ignacia ako. Sabi ko, nagtiwala ako kay Google. Sabi ko, ba't ang layo naman? Ramos kami nag-exit. Sabi ko kung nasa bago man mag Ramos, naandito na tayo kako sa Kapas. So ayun, mamaya bababa tayo. Tingnan natin yung nakuha nila. So ayun, marami pang makukuha dito. Lumalim na. Shoutout pala kay ka-farmer Tani de Jesus. Ayan, nag-aalala sa ating project, ka-farmer. Okay na yan, ka-farmer. Tingin ko, titingnan natin. Kasi hindi talaga po pwedeng palalimin pa ng husto. At inaabot niya na yung kailangan kasi talaga clay talaga yung ilalim. The best. So ayan pa po bang tatambakan, Ito pa pala. Pero yung doon halos agad na. Kita nyo naman, mamaya bababain natin. Tapos dito, actually kahapon lang pong trabaho ang hindi naman namin inabot. 36 hours lang naman kaming nawala. So ayun, saan ba sila dumadaan? Dito na yata. Ayun. So dito na sila dumadaan pala. Ayan. Naku, na-sacrifice pala yung puno ko dito. Okay lang, di naman namumunga. Magre-replant tayo ng mga bagong halaman in accordance to beautification. And may kinalaman sa beautification at ayun, so ayan na po. Nag-iba na itsura, ang ganda na. Galing.
So ito tamang-tama, pantay na. Oh. Ito na yung magiging parking. Tapos bababa ka ng kaunti. Ito naman na yung pinaka-area ng ating ni-reclaim, ano? Laki, mga farmer, malaki. Marami tayong magagawa dito. Kaya lang unti-unti. So yung mga project natin dito, sana samahan niyo po kami. Ayan. Ayos. Lawak na. So doon na lang pala, oh. So meron pa tayong 2 araw. Mabibitin talaga tayo. Kulang. Paano kaya ito? Schedule na po kami ng Ilocos. Sa actually Monday midnight, Monday morning, ayan. Sunday midnight, tama ba? Basta alas 12 ng madaling araw. So Lunes na po 'yun, alis namin. Ang balik namin dito ay Thursday night na. Ayan. Thursday evening. Ewan ko kay Edmond kung baka papatapos ko muna yung tambak, then pahinga na siguro din muna kasi haba na rin po ng nila, no? Para mapagplanuhan kung saan po yung mga huhukayin dito na ayan, mga Poso Negro, ano pa ba, mga yung kanal dito, ayan, nakasarado na nagsara, bubuhayin po yan yung kanal. Oh. Baka maglilinya na lang po kami ng kanal papunta doon, dire-diretso. Kasi kung dito dadaan, babahayan dito, di ba? Kailangan may kanal po talaga. So natakpan na yung dinadaanan nila dito. Ayan. One day lang naman tayo nang wala. Kahapon na trabaho. Sorry, kahapon na. Ayun, isang araw na dito si Edmond. Napanood namin, sabi ko tol, malawak ng lumawak na talaga. So ayan, dito tayo sa malilim. Ito mukhang matitrim yan, papatrim natin para okay na ito. So dito, ayan, lawak pa pala. Okay, laki ng space natin dito. Wow. Natin alam kung yung part ng swimming pool kasi dito baka tinara. Ano kaya ang part na to? Hindi pa natin alam to eh. Lalagyan natin ang pool dyan. Nasa initan, ano? Dito kaya parang mas maganda dito ah. Medyo tataas tayo ng kaunti. Kasi may lilim na rito eh. Hapon. Okay, magtatanim naman po ng mga puno sigurado, pang shade. Tatanim naman tayo. Malaking tulong, oh. Kaya lang puputol yan. Pero hindi naman hanggang dito siguro i-trim.
paano kaya kung hindi na namin kung hindi na namin tawag kung ipagano na lang namin, hindi na namin lalagyan ng pwede rin naman siguro iniisip ko yan para hindi na kami maglagay ng retaining wall, medyo pa slide ng konti, kaya naman gawin nila yan magano ng kaunti. So magdano lang sa hagdanan, maghahagdan dito, pero yung ibang side pag ganon. Tapos pwede namang halaman na lang siguro ang kaya dito, para hindi na kami magkakanto ng retaining wall naman, diba mataas din po yan. So pwede na sigurong pa-slide ng kaunti, tapos paano ba, lagyan ng kaunting halaman na sa taas, babakuran mo pa rin poste na lang siguro, simpleng bako, diba, mga paano kaya ito. Kailangan natin makaisip ng mura at artistic na paraan dito mga ka-farmer. Ayan yung ito kailangan makausap si Belet, makita niya, hindi niya kasi sinisilip hindi niya sinisilip. Ang ilang araw na ba ngayon? 14 o 15? 7 days ng di ko alam kasi kung pumasok ba sila ng Thursday. Parang hindi na Thursday parang wala na So Thursday hanggang Wednesday lang 7, so 10 days plus Monday 11, Tuesday 12, Wednesday 13, Thursday 14, 15 ngayon kung hindi po sila nagtrabaho ng Maundy Thursday ba tawag doon, bago mag Good Friday mga farmer. Catholic school ako nag-aaral pero nakalimutan ko na yata ayun. So dito okay na, parang maganda dito alam na flat na to siguro dyan kaunting bababawan lang dito. Andyan na lalagay ng pool, bababawan lang siguro to, bababaw lang, hindi na po lalaliman yan gaano. Tanong natin kay Bebe para hindi na po mag-backhoe din, di ba? So itong part na to medyo mababaw na, medyo bababa na tayo para magkahugis lang ba, para pagka kinerve mo hindi na ganong matrabaho. Kaya lang ayun ang problema, so kailangan matambakan din pala doon ng konti pa Tingnan natin yung problema natin is yung riprap doon, kailangan madagdagan ng tapos dalhan na lang ng lupa pa doon, medyo mataas. Pwede naman natin i-level, aakyat ng kaunti, naka-level. Paano kaya ang gagawin natin? Uy, who's that? Meron tayong bisita mga farmer, mga naliligaw, o baka yung architect na to, hindi ko alam. Papatulong kasi ako mag-drawing, kailangan magkaroon talaga ng, diba, idea. Tapos siya naman ang mag-iisip na kung paano, alam niyo na, kaya to, baka naligaw lang to. Lechon yan, Julius yan, Julius lechon plus 4 Julius.
up ng lechon yan. Ayan na, okay na tayo. Wala si Julius. Ayan, tumatawag lang yan sa akin. Alam, kailangan pong mailista. Sa mga mag-o-order po ng lechon ng mga tropa natin dyan, ay mas maganda po talaga kay Bebe kayo. Kasi alam nyo na, hindi po biro na hindi mailista. Lalo na po ako, ang dami kong iniisip. Aniwala po kayo, iniisip ko yung patrabaho, iniisip ko yung baboy, iniisip ko yung pag-i-edit pa, yung vlog. Marami po akong iniisip din syempre. Yung mga boys kung paano ko po alam nyo na, patrabaho sa kanila. So isa sa ano natin yan, parang mas maganda yata, medyo pa gano'n na lang ano. Tatanong natin kay Bebe, makakatipid tayo. Kasi pagka inano natin to, pagka ito po ay aanuhin natin, ikukwad na ko, matrabaho pa to, di ba? Unlike doon sa pag ganon na lang, tapos lagyan na lang natin siguro ng ano bang ibabakod natin dyan. Pwede artistic na lang na dating ano. So laki ng parking space na to. Ayan o, malaki pa pong parking space to. Kaya malaking bagay to mga ka-farmer talaga. Lalong lalo na po sa kainan. Siyempre kasi iniisip ko din paano kung may guest, diba? Kung just in case lang naman mga ka-farmer, alam niyo yan, yung siyempre tinitingnan natin yan. Kung may guest ka, at least may parking po sila. At the same time, ito magagamit natin pagka tayo ay naka full blast at napakaraming bisita. Minsan parking po ang problema, so kayang kaya dito i-accommodate. So marami pa po ang lalagay natin ditong sasakyan. Ayan o. Diba? So unti-unti lang, hindi po tayo pwedeng magpadalos-dalos. Mas maganda na yung pinag-iisipan ng maigi. At habang umuusad yung nakikita natin kung ano ang mas magandang gawin. Kaya kagaya nga nito, nakita ko, tingin ko mas maganda slide na lang. Pwede tayong maglagay ng hindi naman siguro bar down ano, lagyan ng bermuda o paano ba ang pwedeng gawin. Tingnan natin ano ba ginagawa ng mga yon. Hagdanan, sampayan naakyat para mga paglabas na J S4. Napakaganda ang nangyayari ngayon. Kasi nga mga nakaraang buwan tinitingnan ko po ito, ding papaganda na po tayo ng lugar ano. Itong part ng mga bibe, nakita nyo naman siguro, photo bomber. Pangit po ng talagang ang gulo-gulo, di ba? May mga ano pa ng bibe, mga lumang ano nila. So ayun, sabi ko at least matambakan na ngayon. Ayos na, malinis na po, magagamit na to actually. Pwede na nga itong parkingan pagka ano, diba? Okay na. Pero syempre ilalagyan natin ng ano yan, ng graba o ano pagdating ng panahon. So kung may dadaanan dito, ang daanan paano ba, kakaroon tayo ng Bebe na ang mag-iisip nito. Basta ako patambak yun dito. Paano kaya yan? Kailangan namin ano, mag-usap-usap ni na Papayam dito. Kailangan mag-usap-usap, tapos ma-drawing para magkaroon din po ng idea yung gagawa. Ayan na yung ating akasya oh. Nalagyan na ng lupa mga ka-farmer. Pero hindi naman siguro yan mamamatay. Kung mamamatay pag-asa ka, loko ka. Kung mamamatay, ay kaganda ang nangyayari. Kailangan namin ni Bebe at ni Papaya mag-usap-usap dito.
ano ang gagawin, especially dito. Okay pala, so bukas mga ka-farmer wala daw sila. So okay lang kasi sabi ko Lunes wala kami eh. Lunes mga ka-farmer wala kami hanggang Webis para matapos na rin yung birthday ni Papayam na nakaambang. Ayan, actually maganda na din yung medyo naka-island ng kaunti. Alam niyo kung bakit? Kasi yung tubig mga farmer, alam nyo yun, may tatakbuhan din. Okay lang yan, basta importante nakaangat tayo dito sa fish pond, na pagka napuno yung fish pond hindi tatapon yung tubig, hindi papasukin. So yung magiging swimming pool dapat nakaangat doon sa tubig, maximum level ng tubig, para pag nag-drain kami hindi po mahirap dahil nasa taas siya, di ba? Ang bilis mo lang i-drain. So yun ang mga kailangang i-consider. Si Papayam mayabang-yabang to eh. Sabi ko, Papayam, swimming pool, sabi niya kung may design naman tayo, kayang-kaya yan, tayo na lang ang gumawa. Nakagawa na pala sila. O yun naman po mga Pam. Actually marami na experience yan si Papayam, basta may plano. Sabi niya bilang isang foreman, dami na din naman nilang ginawang swimming pool. Sabi niya hindi naman ganon kahirap yung filtration. Yun, kukonsulta siguro tayo. Siyempre at least yung machine na lang ang bibili natin kung just in case, diba? Makakamura ka pa din kaysa ipapakontrata mo million mga farmer, ha? Hindi biro. At least kung ano, yun lang kailangan namin kumuha ng bibilis ng trabaho. So ayun, kangkong, nangunguha na ng kangkong, oh. Healthy yung kangkong namin dito, organic. Papayam, kailangan natin mag-usap-usap ni na bebe. O ayan, nag-meeting na kami. Nako, aking pagbabago, mamaya po kwento ko. Puntang ko muna yung baboy ni Tatay Feli, dumating na. So ayan, at least mamaya marami po tayong pagkukwentuhan na hindi na umuulit. Tayong pagkukwentuhan. So ayun, tingnan nyo, may bato na. Ito yung sinasabi ko, naabot na po yung part na may bato-bato. Saan galing tong may bato? Doon ano? May batong ano na? Oo boss, doon. Mas maganda yung boss, parang bagay, pero yun nga, hindi po maganda sa pond kasi medyo hindi na, iba kasi talaga yung mud, yung ilalim kasi lumot, yung alam nyo na ano nang natin itong baboy ni Tatay Feli. Tatay Feli, Tatay Feli, umalis pa ata si Rambo, ay ayokong alam nyo na mga farmer, life is a journey. Hindi tayo pa stress masyado, pwede tayo maging excited at masaya, di ba? Ganun lang. Ay, makita natin, Tatay Feli, oh. Ilan pa ang baboy mo doon, Tay? Wala na, last na lang yan. 2 buwan yan tayo magpa. Wala na. Last lang yan. Patay. Si Robinson? Ewan ko lang. Pabulan. Ito. Kala ko sigarilyo yung hawak mo eh. Magaganda. Tatay Feli, puro 30. Ilan to? 6. Oo, malalaki pa. Tingnan mo man. Halos pare-pares lang laki, nagkaiba lang sa timbang. Puro di 30, 35. Kunin ko ata kay Bino yung malaki, Pero nakukunin sa linggo eh. First daw yun, oo, first class. Magaganda. Okay. Saan ba? Ikaw na bahala. Ayan pala si Rambo na andito. Ayan. So ayan, mga pahinga na po sila mga farmer at nag-meeting na kami. So ayan, may baboy na tayo, so wala na tayong problema. Si ka-farmer Anthony naman ang kukuhanan natin ngayon, May. At si Tatay Feli daw wala na, narinig nyo naman po ano. So May ay ka-farmer Anthony tayo. Si Sherwin meron din naman po. So ayan, order na kayo mga ka-farmer. Kung kayo may mga kamag-anak gusto nyo sorpresahin, alam nyo Mother's Day na, malapit na, mag-schedule na kayo, sorpresahin yung mga nanay ninyo, mga biyanan ninyo, di ba?
Surpresahin nyo. At mabilis lang tayong babagsak na lang sa pintuan at kakatok na lang yan. At naku, walang kasing ligaya. Naalala nyo sila, diba? So ayan po mga ka-farmer, sales stock no? Ito ang unang pagbabago. Napansin nyo yan? Sabi ko kay Renzo, brother, pwede pa ba tayong kumuha ng lupa, ilagay mo dito, mapantay natin, tapos pag ganun tayo, pwede ba yon? Sabi niya, pwede. So ito ang magiging garden natin mga farmer. Pantay dyan, tatambakan ng ganyan para hindi naman basta-basta mag erosion. At ito, pwede pa tayo magtanim dyan. Lumiliit na talaga ang fish pond natin, pero okay lang, may fish pond pa rin. Ina-maximize lang po natin yung pwede nating gamitin. So itong mahaba, lalagyan ng lupa, pa-island na ganon. Gets nyo na mga ka-farmer? Yan yung magiging pwede nating gawing garden, just in case na may matuloy po ito, God willing, kung ipapahintulot po ng Panginoon. Syempre ako naman po, sabi ko nga, kahit may milyones ka, kung hindi niya ipahintulot, walang mangyayari, diba? So ayun, ano pa kaya, wala naman tayong milyones, diba? So nagpaplano lang po. Pero ngayon, yung kinaganda, tingnan nyo naman, ako'y natutuwa mga farmer. Wow, diba? Ayan na. Oh, diba? Tapos yun, aayusin niya din daw yan. Igaganon din po lahat yan. Aayusin lahat. Ngayon, ito ang pinakamalupit. Yung pool, ilalagay daw po sa may bandang gitna. Sabi ko kay Bebe, hindi siya naka-infinity. Pangit naman yung infinity mga ka-farmer. Masyado pong malapit sa ano. So huwag tayo mag-infinity. Ayan, dito daw banda. Pero meron pa siyang 4 meters from the retaining wall. 4 meters from the retaining wall sa mga banda dito. Ayan, dito na po tayo mag-uumpisa. Kung saan man gusto ni Bebe, dyan banda dito sa may gitna. Dito, ayan, dito. Tapos magkakaroon ng hanging bridge. Sabi ko, ano ang gusto ninyo? Isla na lang ang gawin natin. Isla, pero yun ang ano doon, ikukulong din yan mga farmer. Syempre magkakaroon ng isla. So yung korte ng isla, hindi pa po natin ano, pero yun ang napag-usapan ngayon. Pwede pa pong mabago pero ayun nga, parang isla ang mangyayari. Hindi natin alam, pwede naman sigurong pag ano na lang ano, pag ano na isla tingnan natin, tapos lagyan natin ng parang mga bato-bato para hindi, tingnan natin kung ano ang po pwede. So ayun, isla at hanging bridge. Sabi ko, pangalanan natin yung isla Chateau d'If. Alam niyo po ba yung Chateau d'If mga ka-farmer? Siguro rado may nakakaalam ng isla na yun. Alam nyo, dinadaanan lagi namin yun sa Marseille, yung isla na yun. Asan kaya dito yung Chateau d'If? Kasi ang favorite ko, isa sa mga favorite ko pong pelikula ay Count of Monte Cristo. So 13 years siyang kinulong sa Chateau d'If. Pwede natin pangalanan ng Chateau d'If. Ewan ko, joke lang yun. Yun kasi nung inano ko, kasi ako nag-propose, gusto mo Bebe paggawa tayo ng isla dyan, isla na lang ang gawin natin dyan. Ang sabi niya, naisip ko kaagad po yung isla na Chateau d'If nga sa Marseille. So ayun, tayo po ay unti-unti nang nakikita. Siguro mga 1 week na lang na trabaho to, kasi kung magdadagdag tayo po doon ng another diba, so it's almost a day din na gagawin siguro, or half day. Tambakan yun, and then ito din mga riprap dyan. Tapos kasi yung part na may swimming pool, yun po yung hindi na po tawag dito, hindi na po siya masyadong tatambakan. Magtatambak po siguro kami mga 2 to 3 feet lang ang taas.
Tapos iiwan na lang yon yung korte na yon para at least pag nag-asinta na po ng ano at least hindi na po huhukayin. So ayun, medyo pa slant ang lupa. Ang inaano nila, ang pinagtatalunan nila, what if daw kung may bagyo at baka daw tawag dito, baka daw po umapaw yung tubig at umano nga tawag dito, lumabas daw po dito. So ang sabi ko naman, nasa outflow naman natin yan kung paano natin iaano yung tubig, di ba? Mag-overflow naman doon. Malaking tulong pa rin naman po yun. Kasi sabi ni Papa, kung umaapaw daw yung dela, sabi ko, yun naman po worst scenario naman mangyayari. Worst scenario. Tsaka ang pwede naman nating, sabi ko nga, yung mga tatayuan po natin dito ng ano man ang itatayo natin dito, pwede pa nating itaas ng konti, di ba? Magkakaroon pa ng ano, konting maximize natin kung anong makukuha para ano natin, gusto mo nakataas pa rin, di ba? Baga medyo bababa ng konti pagka doon naman sa may parang yung pinaka ano bang tawag doon, yung mga rooms, di ba? Itataas natin ng konti para hindi basta-basta maabot ng tubig kung just in case na ano. Yun naman ang mga prevention na gagawin natin. So ayun, napakalawak po ng space na to. So ayun, tapos ito ay sinabi ko na kay Bebe, pa-slide na lang natin ng konti ito. Huwag na natin lagyan ng retaining wall, papa-slide natin ng kaunti. Tapos pwede namang grass na lang. Tapos sa taas pwede ka na lang namang magbakod na simpleng bakod lang para naman nakakulong pa rin po yung area, diba? So yun ang anuhin natin. Di naman po yan magkakaroon ng erosion basta-basta kasi may grass naman siya, diba? Tapos pag ganun na lang, tingnan natin kung tingin ko mas okay yun. Panahon naman po ang mag-ano na yan. At least meron pong lilinisin. Trabaho na naman siya. Ayan, napakalaki ng area natin mga farmer na reclaim. Ayan, napakaganda. Ay, ako po'y natutuwa at mabilis yung trabaho. 2 weeks. Ayan, 2 weeks po natin yan mga farmer. Okay na kesa, diba, bulldozer, ganun din naman ang charge 3,000 plus, pero mabilis naman talaga yon. Kaya lang, ayun nga, kung doon dadaan baka mamasira pa yung kalsada natin. Makikiusap tayo, hindi ko alam kung papayag. Kung dito dadaan, ganun din po, gagawa din tayo yung labor, diba? So best move na yung ginawa namin na payloader ang ginamit. Mabilis po talaga yung trabaho, plus 2 elf. Ang ganda. Bakit si Jason lang naglilinis? Trabaho na pambihirang itong babaeng ito nanonood lang, pinapanood lang ang nanay. Ayos na. So yung ano natin, di man lang ako nakatikim. Yung sintonis natin dito, kiat-kiat, namatay. Dinaanan na. Ayan na mga farmer. Okay na rin. Talagang wala, sacrifice tayo, ganun talaga. So ito medyo i-slant dito to. Ayan, islant. Hindi natin alam kung saan yung magiging hagdanan. Pwede naman dito na ang daanan. Tapos dito yung parang maliit na kubo, maliit na function hall with a little bit parang kusina. Ayan, maliit na parang kusina at food prep space para lagay ng mga pagkain just in case na kung for catering naman yun, diba? Then toilet, dami. Yan pa isa sa mga ano. So yung magkakaroon po tayo ng architect mga farmer at yan naman ang kinaganda. Ano natin, ipapa-drawing natin yung idea namin at siya naman po ang mag-puput into ano naman, drawing na diba? Kasi yung gusto ko ganito, gusto ko ganyan, diba? Tapos siya na ang mas mabilis yun
Basta yun, magkakaroon ng isla. Galing ano, Chateau d'If. Ay, bilis trabaho mga farmer. Ayos. Napanood mo lang nanay mo? Ha? Galing mo ah. Dito pa pala yung Bengala, buhay pa oh. Sabi ko pa naman, yung isa na dali. Ayan. So, tayo po ay masaya mga farmer. At lapit na po matapos ang ating tambak project. So, another project na naman po ang matatapos natin. Tambak project pa lang, kumbaga, 'di ba? Okay na 'yon. Ay, ganda po nung ano. Bigla ko kasi yun nga sinasabi ko kanina. Pagdungaw ko, teka. Magandang idea ito para hindi na ako kukuha dito ng ano ba to? Kukuha dito ng area na lalagyan ng vegetable garden. Gilid na, 'di ba? Mahaba na 'yan. Pwede na 'yan. Pwede na po 'yan. Ano natin sabi na panood ninyo ang galing oh. Tabo na kaya. Ano ba to? Linagyan niya ba to? Medyo ano na to mga farmer, baka naglugon lang talaga umaga sa ibon, naglugon siya. So ayan, Monday iiwan ko si Kongkong ng mga pang spray. Tayo mag-i-spray na by Monday. Mga gamot, bibili na ako ng mga gamot. Prebaton, Gold Rush, mga Gold Rush siguro muna. Wala pong nabuong ano, mangga. Ayan ilan lang. Wala. Meron din yan. Ilan lang yan. Ako lang tayo sa vitamins. 5 na. So in-invite namin sila mag-dinner dito mga farmer. Sinama. Tapos dito na kami magdi-dinner. Seafood dinner kami. Kong, bibili ako ng mga ano, kailangan na natin mag-spray ng umpisa na ng paggagamot natin ha. Okay. Oo, kasi maglalabasan na yung uod niyan. Okay. 'Di ba? Okay na. So ayan mga farmer, tapos na po tayo at ako'y excited, syempre masaya dahil ayun nga, palapit na po tayo sa ating tambak project. So awa ng Diyos, hindi naman po tayo inulan at naging okay naman, mabilis naman po. So okay na yan, satisfied naman na po tayo. So finishing touches tayo mga farmer. Medyo yun na, kailangan ng tutukan dahil panibagong may yung ano natin tawag dito, pinaka additional natin changes. So yung isla, sabi ni Papa, mabilis lang naman yan basta't nakakulong na, kapit-kapit na yan, wala nang problema, bubuhos daw. So ayun, sana nga po mga farmer ito mag-materialize. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta. Ayan, thank you po.